Come on, let's clap our hands before God. Oh, Jesus, we thank you, Lord. Say, to you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I believe in my faith. Yeah. Nothing is impossible. Come on, let's clap our hands before the Lord. Oh, nothing is impossible. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, declare to the Lord. Deep down I know that you're here with, you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. We believe, Lord, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Come on, let's declare. Through you, light out the road, strongholds are broken.
Amen. Sige po, tayo po magsisimula na sa ating gawain po sa oras pong ito. Sige po, muli tayong lahat tayo tumayo at minsan pa, ating pong palakpakan na ating Diyos na buhay sa oras pong ito. Yes, oh God, hallelujah Jesus. Let's give the best clap offering to God, hallelujah. Patuloy natin itaas ang pangalan ng Panginoon, sambahin ang kanyang walang kapantay, walang katulad. At patuloy tayo na sa oras na ito na narito sa harapan ng Diyos, nasasamba, luluwalhatiin ang kanyang pangalan. Patuloy nating itataas ang ating Panginoong Yesus, ang kanyang pangalan na higit sa lahat. Hayaan natin ang patuloy nating maranasan ang kanyang presensya, maranasan natin ang pagpapala, ang kanyang kabutihan at ang kadakilaan ng Diyos na buhay sa bawat isa sa oras na to. Amen? Hallelujah! Misa ba malakas sa palakpak sa Diyos? Hallelujah! Come on, let's give Him praise! Hey! Come on, let's clap our hands before God! Aming Diyos, Ikaw ang aming sasambahin! Oh! Come on, sing! Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala nang sa'yo'y maihambing. Ang awit ko iyong tigil. O langit ang aking nadarama, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Amen, hallelujah. Langit ang aming nadarama sa piling mo. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan ko ay kalakasan ko. Ikaw ang halika tawid natin ng Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala nang sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko iyong tingin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking langit ang nadarama sa piling mo, Panginoon. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah. Patuloy natin sambahin ang Panginoon sa oras na ito. Patuloy natin awitin, Panginoon, Ikaw lamang ang aming sasambahin. Ikaw lamang ang aming pupurihin sa aming mga buhay. Hallelujah. Ikaw lamang ang pupurihin. Kamantas natin ang ating mga labis sa Panginoon. Wala nang sa'yo'y maihambing. Ang awit ko iyong ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihambing. Ang awit ko iyong ikaw lang, Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihambing. Ang awit ko iyong ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihambing. Ang awit ko iyong tingin. Langit ang aking nadarama. Hey, hey! Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, nadarama. Sa tuwing kapiling ka, Ang puso ko'y sumisigla. kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso
at sa'yo'y sumasamba. Yes, Lord. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah. Yes, Jesus. Patuloy kami sasamba sa piling mo. Patuloy kami mananabig sa presensya mo, Diyos, sa oras na ito. Sambahin ka, luwalatin ka, aming Diyos. Amen. Hallelujah. Let's continue giving praise. Yes, Lord. Yes, come on. Patuloy tayong manabig sa presensya ng Panginoon. Tayo patuloy sumayaw, umawit ng may galak. Ay narito ngayon, naghihintay ka. Bigay mo yung the best na pagsamba mo sa Panginoon. Hallelujah. Yes, huwag kang mahiya sambahin, sumayaw sa galak sa oras na ito. Maranasan, ako ay narito ngayon. Nananabik. Nananabik ka na ba, kapatid? Nananabik na makita. Luwalhati ng Isang pa ako'y narito, Panginoon. Ako ay narito ngayon. Naghihintay. Naghihintay, Inaasam sa presensya ako'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon. Nananabik. nananabik, Nananabik na makita. Luwalhati ng iyong lugar. sumasayaw na nagpalastas. Sa salang tumatawa. Nananabik na makita. Muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, Malaya ka, malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko. Ito iyong iyo. yes, Lord. Patuloy tayo manabik sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Yes, oh God. Kami narito sa piling mo, Panginoon. Ako ay narito ngayon. Naghihintay. Naghihintay. Nasama sa presensya Yes, mo'y Lord. muli. Nananabik kami sa iyo, Panginoon. Ako ay narito ngayon. Nananabik. Nananabik, Nananabik na makita. Luwalhati ng iyong lugar. Sumasayaw na nga. Amen. Sa galak tumatawa. Nananabik na makita. Muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, Malaya ka. malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko. Ito iyong Sayaw sa Panginoon. Hallelujah. Sumasayaw na nga. Hallelujah. Sa galak tumatawa. Nananabik na makita. Muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, Malaya ka, Panginoon. Baguhin ang aming mga buhay. baguhin mo ang buhay ko. Ito iyong iyo. Yes! Baguhin mo kami, Panginoon, na ayon sa nais mo sa aming mga buhay. Baguhin mo kami, Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord. Patuloy tayo sumayaw sa galak. Umawit na may pananabik sa piling niya. Everybody, let's see our voice to God. Hey! Sumasayaw na nga. Come on, say. Sa galak tumatawa. Haha! Nananabik na makita. Muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, Malaya ka. malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko. Ito iyong iyo. Sayaw!
Hallelujah. Narito kami, Panginoon, muli sa iyong piling. Patuloy namin, Lord, na hinahanap at nais maranasan, Lord, ang iyong pagkilos, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa amin. Hayaan mo, O Diyos, ng lahat ng aming gagawin sa oras na ito. Hayaan mo ang aming mga labi. Sambitin namin, Panginoon, ang lahat ng pasasalamat sa iyong kabutihan. Hayaan mo, Panginoon, ang aming mga labi ay patuloy na umawit ng may pasasalamat, ng may kagalakan. Umawit kami, Panginoon, na patuloy naming itanghal ang iyong pangalan, itaas ka sa aming mga buhay, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman, Panginoon. Kaya maraming salamat. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri, ang aming pagsamba sa oras na ito, ang aming mga buhay bilang buhay na handog at sakripisyo sa iyong harapan. Hallelujah. Purihin ka. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi nagpapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan kong ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalagit ng awitin. Yes, patuloy mong awit ito sa Panginoon. Ito yung awit mo ng pag-ibig sa Kanya. Kung mayroon lamang, come on, huwag kang mahiyang itaas ang iyong mga kamay. Huwag kang mahiyang umiyak sa Panginoon. Huwag kang mahiya na sambitin ang lahat ng Kanyang kabutihan, ang lahat ng pasasalamat sa oras na ito sa ating Panginoon. Ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi nagpapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan kong ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta,
O Lord, patuloy mong awitin sa Panginoon ng buong puso sa oras na ito. Buong puso kitang mamahalin, Panginoon. Ikaw ay sambahin, wagas na pagsintay iyong dinggin, Kalakip na isang pa, gaya ng dagat. Gaya ng dagat na hindi nagpapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa haba, gaya ng dagat, gaya ng dagat na hindi nagpapagal. Yes, O Lord. Puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang gaya ng dagat, gaya ng dagat na hindi nagpapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang gaya ng dagat, gaya ng dagat na hindi nagpapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang gaya ng dagat, gaya ng dagat na hindi nagpapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong ibig, kalakip na awitin. Kalakip na awitin. O Diyos, kalakip na awitin. Hallelujah. Kalakip na awitin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ang Diyos na aming tagapagligtas. Ikaw ang salita na nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salita mo lamang, Panginoon, ang siya nagbibigay sa amin ng tunay na pag-ibig, ng tunay na pangako at tapat na pagsinta. That's why, Lord, tanggapin mo ang aming pagsamba sa oras na ito ng buong puso. Hallelujah. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, angkin ang kagalingan. Salita mo, Panginoon. Salita mo'y panghawakan ko. Salita mo'y tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Yes, O Lord. Hallelujah. Pagkalito at kaguluhan, sagot mo'y kapayapaan. Sagot mo ay kapayapaan. Oh Diyos, sa mundo'y kahirapan, yaman ko ay sa'yo natagpuan. Salita
salita mo'y panghawakan. Patuloy tayong mawit sa Panginoon ng buong puso sa oras na ito. Salita mo'y tapat. God is reminding us and God is saying to us na patuloy tayo na magtiwala sa Kanyang salita, sa Kanyang pangako, na tunay na ang Kanyang salita ay kailanman hindi magbabago. Ang Kanyang salita ay tapat sa buhay mo. Ang Kanyang salita ay magbibigay ng kalakasan sa iyo. Ang Kanyang salita ay magbibigay ng kagalingan sa buhay mo. Patuloy mong panghawakan ang salita ng Diyos sa oras na ito. Salita mo'y Tapat at totoo, lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko, salita mo ay nararanasan ko. Salita mo, salita mo'y panghawakan ko. Salita mo'y tapat at totoo, lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko, salita mo ay nararanasan ko. 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 Oh, Diyos. Thank you for your word. Thank you for your love, Jesus. Patuloy po namin pangahawakan ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita sa buhay namin. At patuloy kami magtitiwala na ang iyong salita lamang ang siyang tapat. Ikaw, O Diyos, ang siyang dakila sa lahat. Ang karapat-dapat na pagbigyan namin, Lord, pag-alayan namin ang aming mga buhay, ng aming mga oras, at lahat ng meron kami, Panginoon, sapagkat tunay na tapat ang iyong salita, ang iyong pangako sa amin, Panginoon, na kailanman hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Tunay na tapat ang iyong salita na ang pangako mo, Panginoon, na bibigyan mo kami ng magandang kinabukasan, ng pag-asa. Tunay na tapat ang iyong salita sapagkat sinabi mo sa amin na kung kami ay patuloy na lalapit at sasampalataya sa iyong pangalan, kami magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kami magkakaroon ng kaligtasan. Kami magkakaroon ng kalakasan, ng bagong buhay, Panginoon. That's why, Lord, karapat-dapat na ang iyong salita. Ikaw, Panginoon, ang aming sambahin, dakilahin. Ang iyong salita ang patuloy namin na panghawakan sa aming buhay sapagkat ika'y tapat, ika'y dakila sa lahat. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang ang aming papuri, ang aming pagsamba, at aming pagluwalhati. Ito po ang aming dalangin na nagkakaisa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. May isa pang malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah! Yes, O God! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah.
Thank God. Praise the Lord. Kumusta po kayo? Mabuti rin. Okay, so salamat. Una sa lahat po, salamat sa Panginoon. It's another Sunday uli, no? Sabi ko nga, ang bilis po ng ating panahon, no po? Okay? So, dapat lang ho natin talagang i-offer sa Lord yung ating oras, ano po, sa Panginoon. Okay? Lalo tigit po yung ating pananampalataya, yung ating pagtitiwala po sa Panginoon. Kasi nga po kung papansin niyo po ay habang lumalapit na naman tayo sa ikalawang buwan natin ng taon pong ito, parang may mga changes po, ano, ating napapansin sa ating paligid, no? Okay. So, nangulugan po na God is preparing us na someday, somehow, ay pwedeng dumating po ang Panginoon. Amen? Okay. So, hindi po rapture, pag-usapan natin ngayon, ano? Okay. But, sabi nga lang Panginoon ay just be still, no? At maging mapagbantay, po. At higit sa lahat, prepared po tayo. Amen? Okay? So, wala po tayong dapat ikabahala po. Okay? Hawak po tayo ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Okay? So, tayo po ay magpapatuloy sa ating pagtatalakay regarding po sa salita po ng Panginoon. Ano po? So, ito nga ang ating topic for this month is about the power of word or the power of God's word po. Okay. So dito po ngayon, tanghali pong ito, atin pong matutunghayan kung paano po natin makikita talaga, paano natin i-express or paano natin personally ay kino-confess ang ating Lord po sa ating buhay. Siya ba ay Lord lang ng ating buhay pag tayo ay nasa magandang kalalagayan? Siya ba ay Lord lang pag tayo ay maraming blessing? Okay. So, paano po natin masasabi na talagang si Jesus ay Panginoon ng ating buhay? Okay. So, ngayon po tunghayan natin dito sa ating pag-aralan sa araw pong ito. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Mateo. So, palagi ko pong nai-share ang mga talata pong ito. Okay? In chapter 16 ng Matthew, ano po? Okay? Muli po tayong tumayo para po sa ating pagbasa po ng Word of God. Matthew 16, mula po sa verse 13. Sabi dito yung Peter's confession of Christ. Sabi ron, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, "Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. But what about you?" He asked. "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." Then he warned his disciples not to tell anyone
that He was the Christ. Purihin ng Diyos sa Kanya pong salita. Tayo po ay minsan pa lumapit po sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Aming Ama, mapagpalang Diyos, muli po kaming dumudulog sa trono mo, Panginoon, sa oras pong ito. Sa amin po pagbubulay-bulay, Panginoon, ng iyong salita, ang aming dalangin, Ama, kami po'y samahan mo. Patuloy po kayo, Panginoon, na nagpapakumbaba sa harapan mo, O Diyos. Tunay na kami po ay walang magagawa kung ikaw ay hiwalay sa amin. Dakilang Diyos, ang dalangin po namin, pangunahan niyo po ang aming pag-aaral pong ito. Inihiling po namin ang karunungan at ang pangunguna ng banal na Espiritu Santo. Dakilang Diyos, ikaw po ang mahayag, ikaw ang may taas at mabigyan ng kalulatian. Marami pong salamat, sa iyo po ang papuri, paglulahati. Sa pangalan ni Jesus, ito aming dalangin. Amen, amen. Praise the Lord. Sige po, ako po na po tayo. So, dito po sa ating pag-aaral, sa umaga pong ito, or sa tanghali pong ito, ay dito po ay pinamagatan ko pong Jesus owns everything. Okay? Tignan natin, bakit po? Dito po sa ating introduction, ay makikita natin that Jesus is part of the Trinity of God. Amen? Dapat po malinaw po sa atin. Okay? That the Son, that the Trinity of God consists the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Okay? So, ang tinutukoy pong Son, walang iba dito ay si Jesus. Ano po? Okay. Dito po sa ating introduction, sabi doon, the key question continues. What do you think about Christ? Okay? Kung tayo po ang tatanungin, or sa atin po, ibabalik ang katanungan. Ano ang masasabi natin patungkol kay Kristo? Una po, sabi doon, to the architect, he is the cornerstone. Okay? So, ibig sabihin po, sa mga nagtatayo po ng building, ano po, ay sinasabi dito na si Kristo ang panulukan, no? Okay? So, yung matatag na pundasyon, ano po? Kaya nabanggit dito in 1 Peter chapter 2 verse 6. Ano pa? At sabi din po ng astronomer, sabi doon, he is the son of righteousness. Ang sun, ano po? Yung araw, ano po? Okay? Sabi doon, mababasa natin yan sa Malakay chapter 4 verse 2. Ano po? So, ang tinutukoy po doon na son of righteousness ay referring to our Lord Jesus Christ. Ano po? Siya po ang pinapatungkulan ng talata pong iyon. Ano po? In Malakay chapter 2. At ayon din po sa mga nagluluto ng pandesal. Ano po? The baker. Sabi to the baker, he is the bread of life. Okay? So, malinaw po that Jesus is the bread of life. Amen? Siya po ang tinapay na nagbibigay buhay na hindi ka magugutom kailanman pag si Jesus ay nasa buhay mo. Amen? In John chapter 6 verse 35. Ano pa? Okay. Sabi din po, to the banker, he is the hidden treasure. Okay? Siya po yung ating kayamanan na nakatago. No? Na time will come, i-reveal ng Diyos yung kanyang wealth sa kanyang mga anak. Amen? Alam niyo po, some people, mga Pilipino ngayon, ay still po, sila ay parang marami pa rin mga Pinoy na involved sa Yamashita treasure. Alam niyo po itong Yamashita na ito. No? Marami po ang naghahangad na matuklasan, makuha yung kayamanan ni Yamashita. Okay? Totoo po yan, pero we cannot say kung saan nakatago dito sa ating bansa. No? They are saying na ang Philippines ay darating, sabi doon, darating ang panahon ng Pilipinas, ang pinakamayamang bansa sa buong mundo. Hello? Yun po ang sabi ron, no? Because of this Yamashita treasure. No po? Kaya,
marami pong mga sinasabi nating mga powerful nation na ang mata nila ay nakatingin sa Pilipinas because of this treasure. Okay? Well, I don't know kung talagang gaano katotoo yan. Ano? Pero yun po ang marahilang katotohanan na ang ating bansa po ay mayaman. Amen? At hindi lang po dahil mayaman tayo, kundi ang mga Pinoy po ay mayaman dahil mayroong Diyos. Amen? Tayo lang po dito sa Asia ang masasabing a Christian nation. Ano po? Di po ba? Okay? So, yun po. Speaking of treasure, mayaman po ang ating Diyos. Amen? Bagamat hindi natin makuha ang kayamanan ni Yamasita, mayroon tayong kayamanan na nakatago doon sa kalangitan. Amen? At yan po ang kayamanan po ng Diyos para po sa kanyang mga anak. Okay, ano pa? In number 5, sabi doon to the doctor, He is the great physician. Siya po ang ating dakilang manggagamot, ang ating Panginoon. Ano po? Okay, kung mapansin niyo po, during the earthly ministry of our Lord Jesus Christ, marami po siyang pinagaling na mga may sakit, ano po, na mga tao. Lalong-lalo na doon sa mga taong mayroong inaalian ng masasamang espiritu na hindi kayang pagalingin ng sinumang reliyosong tao in the time of our Lord Jesus Christ. No? Siya lang po ang nakapagpagaling ng mga taong yon. Ano po? Okay? Ganun po. Kaya our Lord is our great physician. Ano po? So whatever our sicknesses we have, i-claim po natin sa Panginoon na siya ang ating tunay na manggagamot. Amen? Okay? Sabi nga ng 1 Peter 2:24, I think, sabi noon, through the stripes of our Lord Jesus Christ, we have been healed. Ano pa? Sabi ng salita ng Diyos. And lastly, sabi doon, to the farmer, he is the sower and the Lord of harvest. Okay? Naalala niyo po ba ang ating last, diba may suot nun, wala rito, ating harvest time. Ano po? Okay? So, may ugnayan po sa talata pong ito, no? Okay? Na si Lord ang atin pong sower and the Lord of harvest. Po, marami pong kaluluwa na dapat pong i-harvest at ang problema kulang sa manggagawa. No po? Okay? Tayo po yun, no? Tayo po ang mga manggagawa na dapat anihin ang mga kaluluwa para sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Okay? So, yan po ang mga ilang talata regarding po patungkol sa ating Panginoon Jesus. Okay? So, again, balikan po natin ang ating title. Sabi doon, Jesus owns everything. Ibig sabihin po, kung si Jesus sinasabi na siyang nagmamay-ari ng lahat ng bagay, anuman ang ating kailangan, kayang po niyang ibigay para po sa atin. Amen? Okay, sabi dito, Jesus owns everything because He, number 1, sabi doon, Jesus is the Christ, the Son of the living God. Mga kapatid, very clear na sinasabi po ng Bible na si Jesus ay ang Son of God. Kaya we can say that Jesus owns everything. Kasi in part of creation, mga kapatid, ng heaven and earth, bahagi po ang ating Panginoon Jesus sa paglikha. Kaya we can say that Jesus owns everything. Amen? Siya po, anuman pangangailangan po natin, ano po? Nasa Kanya po, no? Okay, in verse 16, balikan po natin dito sa kaninang ating binasa kanina, na dito po sa time nito na kaharap po niya kasama ang kanyang mga disciples. At tinanong niya, sabi ron, ano ang pagkakilala ng mga tao patungkol sa akin? At sumagot sila, sabi, meron nagsabing, kayo daw ay si John the Baptist. Kayo daw ang si Elijah. Okay? Kilala niyo ba si Elijah? Sa mga propeta nagpahinto or na hindi umulan, no? Ng 3.5 years, sabi doon in 1 Kings chapter 17. Okay?
At ano pa, sabi ron ng mga tao, siya daw po ay si Jeremias. At meron din nagsasabing isa sa mga propeta. Sa mga kapatid, ibig sabihin na sa time ng ating Panginoon Jesus, ang mga tao ay still confused po sila kung sino ang nakikita nila na nangangaral ng salita ng Diyos. They can't believe that ang Lord na nagtuturo ng salita ng Diyos na nagpapagaling that time, still hindi pa rin po nila ma-confirm na yun na yung Messiah, si Lord po. Okay? Kaya nga po, ang haka-haka nila ay ito na nga ba ang propeta? Ito na nga ba ang si John the Baptist, Okay? So maggulo po sa isipan ng mga tao. Pero dito po ay kanya muling tinanong ang bawat isa sa kanyang mga disipulo. Sabi doon, "But what about you?" He asked, "Who do you say I am?" So kanya pong ibinali ang tanong sa kanyang mga disciples. At sino ang sumagot? Sabi ni Simon Pedro, "You are the Christ, the Son of the living God." Sipin niyo po. At sabi nga ng Panginoon, "Mapalad ka, Simon, dahil ang katagang yan ng sinabi mo ay hindi sinabi ng tao, kundi ng aking amang nasa langit." Isipin niyo po, walang ibang nagsabi kay Pedro na sinabi niyang, "Yang kasama niyo ay yan ang Kristo, yan ang anak ng Diyos." Pero malinaw po dito na sabi ng Panginoon, "Mapalad ka, Pedro, dahil ang iyong sinabing yan, ang nagpahayag sa iyo ay walang iba, ang aking amang nasa langit." Isipin niyo po, parang napaka-imposible kung isipin. Ano po? Pero malinaw po na sinasabi ng Bible that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Amen? Alin po, sometimes we Christians, ano po, sometimes po na parang parang minsan namamaliit po natin yung ating pagkilala kay Kristo, Okay? Parang sometimes, parang, "Lord, ikaw nga ba ang Lord ng buhay ko?" Okay? Bakit ganito, Okay? Ang daming problema, Pero, mga kapatid, dito po ay binibigyan ng linaw ng Bible na ang Jesus na ating pong tinanggap sa ating buhay, na Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay, He is the true Son of God. Amen? Siya po ang anak ng Diyos na buhay. Po? So sabi ron, Christ, ang kahulugan po ng Christ, from the Greek word, sabi ron, Christos, meaning anointed one. The anointed one. Yung inanoint, yung parang baga sa literal na salita ay parang nilagyan ng langis, nilangisan, Okay? Parang ganun po, Pero sa ibang I study the Word of God, ay parang hindi lang po naka-base doon po sa anoint, Marami po siyang kahulugan nito, Okay, so sabi pa, in the Greek Septuagint, Christos was used to translate the Hebrew Messiah, meaning one who is anointed. Okay? Dati po, nung 2 years ago yata, nung aming Christmas party sa Bible School, may nagtanong, what do you mean by Christ? At ang sagot ko po doon ay, Savior. Sabi ng aming professor, mali. Okay? Mali. Christ means the anointed one. Okay? Yan po ang kahulugan. Or the Messiah, the anointed one. Pwede rin pong Savior, pero parang na lang siya. Pero ang talagang meaning ng Messiah ay anointed one. Ano po? Okay? Siya po ang in-anoint ng God the Father. Okay. Sabi doon, Jesus is the Christ, the Son of the living God. Sabi doon,
nagpapatunay that He is our Savior. Okay? In Matthew chapter 1:21, di po ba, nung time na si Joseph ay parang gusto niyang iwalayan ang kanyang asawa, yung kanyang mapapangasawa dahil na napag-alaman na nagbubuntis sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. So parang ayaw na niyang ituloy ang pagpapakasal. Okay? Pero sabi ng angel of the Lord, sabi na, don't worry. Yung sa sinapupunan ng iyong asawa ay ang kanyang pagbubuntis ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. No? At sabi ron, at kapag siya ay naipanganak, ang tatawagin pangalan sa kanya ay Jesus. Na ang kahulugan, siya yung magliligtas sa kanyang bayan, sa kanilang mga kasalanan. Amen? So very clear po na Jesus is only the Savior of this world. Amen? Wala pong sinasabi ang Biblia, sabi nga ng Bible, di ba? Jew or Greek, no, or Gentiles. Wala pong sino man, anumang tribo, anumang lahi yan. Pag sila ay sumampalataya, kumilala kay Kristo, sila po ay magkakaroon ng kaligtasan. Amen? Ganun po. It's because Christ, siya po yung naprophesy ng Biblia na siya po yung magliligtas sa atin. Ano po? Okay? Okay, ano pa? Aside from He is our Savior, sabi doon, He is our healer. Okay, kanina nabanggit ko kanina. Ano po? Tunay natin pa na Jesus ay tunay na manggagamot. Ano pa? He is our Redeemer. Siya po yung tumubos sa atin. Ano po? Sa ating mga pagkakasala. When He died on the cross. Ano pa? He is our provider. Mga kapatid, balikan po natin muli. Kung si Kristo po ay sinasabi ng Biblia that He is the Son of God. He is the Christ. Okay? Mga kapatid, kung sinasabi rin kanina sa ating title that Christ owns everything. Now, there are times na tayo po ay nagkakaroon po ng tinatawag na problema sa ating mga, lalo na po sa ating mga daily needs. Ano po? Sometimes hindi ho natin parang hindi po natin masabi sa sarili natin na yung ating Diyos na pinaglilingkuran natin ay anak ng Diyos na buhay. Minsan po ay parang nami-misconcept natin, no? Ang salita po ng Diyos. It's because doon sa ating mga problema na minsan hindi natin maisip kung paano po natin mariresolbahan. Pero mga kapatid, malinaw that the Bible is saying na if you have the Christ in your life, if you have the Christ in your heart, by believing that He is your provider, by believing that He is your healer, your great physician, pagagalingin ka, no? Ipoprovide ng Panginoon yung pangangailangan natin, ng pangangailangan mo. Amen? Okay po. Kaya lang sabi ko nga, minsan ay parang nawawala yung ating pagtitiwala dito sa Panginoon. Amen? Nawawala po eh. Okay? Pero but we will only focus dito po sa sinasabi ng Biblia na sinabi nga ni Pedro na Jesus, you are the Christ, the Son of the living God. We know that you owns everything. Okay? Mga kapatid, kung ating pong paniniwala lamang, ating pagtitiwala lamang sa Diyos na siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay, alam niyo po, hindi tayo magpo-problema eh. Amen? Pero, parang ang hirap isipin, ano? Maraming magtatanong, Pastor, paano yun? Hindi naman natin nakakausap si Lord na ibibigay niya naman kanyang pangangailangan sa atin. Pero, as we study the Word of God, malinaw po na sinasabi ng Panginoon
na ako ang magbibigay ng inyong mga pangangailangan. Di ba ba? Kaya po, as we study this word regarding sa confession ni Peter about our Lord Jesus Christ, mga kapatid, ang laking bagay po ito. That we Christians, panghawakan po natin, that Christ is the Son of the living God. Kasi po mga kapatid, ang nakalulungkot sa iba pong mga tao na nagpo-proclaim, na naghahayag ng salita po ng Diyos, they are not saying that Christ is the Son of God. Dinideny po nila, hindi nila kinikilala ang pagiging anak ng Diyos ni Kristo. Amen? Okay? Yun po yung malungkot Ano po? Okay? Yun po ang malungkot sa mga taong naghahayag ng salita ng Diyos nang walang buong katotohanan. Okay? But the truth about the Bible, about our Lord Jesus Christ, Jesus is the true Son of the living God. Amen? Pwede ba natin palapakan si Jesus? Praise the Lord. Okay? So, kaya po, Jesus owns everything dahil siya po ay bahagi po ng paglikha po ng sanlibutan pong ito and even the heaven. Okay, kalawa po, sabi doon, Jesus is the church builder. Balikan po natin yung ating talata. In verse 17, sabi niya rito, Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church." Okay? Mga kapatid, sabi na pa kay Jesus, "Upon this rock I will build my church." Ano kaya kahulugan po nito? Sinabi na pa ni Jesus, "I will build my church." Okay? Sabi doon, Jesus is the author of the church. It means yung spiritual foundation. Nahulugan po na kapag na kay Kristo ka, ang pundasyon mo bilang Kristiyano ay hindi po magigiba. Amen? Katulad ng isang bahay na nakatayo sa bato. Di ba? Mayroong salita doon, sabi doon, ang taong nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos at hindi naman isinasabuhay ay katulad ng nagtayo ng bahay sa buhanginan. No? Dumating ang bagyo at tinangay. Pero sabi doon, ang taong nagsasagawa at nakikinig at sinasabuhay ang salita ng Diyos, dumating ang baha, hindi nagiba dahil nakatayo sa bato. Ano po? So, ganun po, parang ganun po ang kahulugan. Ang sabihin dito ng Panginoon Jesus that the church is building ay isang church na hindi po mapapahamak. Amen? Alin po, itong problema din sa ating mga ibang nagtuturo. No? Sabi nila na yung church nila ay yun ang totoong church. Kasi nabanggit ni Kristo ang iglesia. Ano po? Sabi nga nila, once kayo ay pumasok sa kanilang iglesia, doon kayo maliligtas. Ano po? Alam ko yung aking tinutukoy. Ano po? Okay? Pero hindi ganon. No? Not literal na building. Ano po? Okay? Not a literal church building. Hindi po. Kundi ang gusto sabihin dito ng Panginoon kay Pedro na ang itatayo na simbahan ni Pedro, yung kanyang pinangunahan kasi, in the time of the apostles. Siya po kasi ang ginamit, si Pedro, para i-establish ang mga churches, Nung Panginoon Jesus ay nag-ascend na sa heaven. Okay? So mga kapatid, another thing na sinasabi niya dito na Jesus is the church builder. Nahulugan po na yung isang iglesia na ang pundasyon ay si Kristo lamang na nagbibigay buhay ang sinuman na sa Kanya ay sumampalataya. Ito po ang binibigyan din dito ng Panginoon Jesus. Okay?
na meron tayong matibay na pundasyon. Ano po? At palagi pa po si Jesus. In 1 Corinthians, basahin po natin. Ano po? In chapter 3, mula po sa verse 10 hanggang 11. Sabi nun, by the grace God has given me. Sabi po ni Paul, I laid a foundation as an expert builder, and someone else is building on it, but each one should be careful how he builds. Okay? Sabi po doon ni Apostol Pablo, na maging maingat daw po sa pagtatayo po ng pundasyon. In verse 11, sabi doon, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Ibig sabihin po dito mga kapatid, na ang pananampalataya nating pundasyon. Ano po? Ang pundasyon po nating pananampalataya ay na kay Kristo. Amen? Si Kristo po ang matibay na pundasyon po natin. Na ibig sabihin na hindi tayo mapapahamak. Okay? Kapag ikaw ay sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Amen? Ito po yung binibigyan din po dito ng talatang ito. Na sinabi niya that Jesus is the church builder. Okay? Siya po ang nagbibigay sa atin ng matibay na pundasyon na ang ating pananampalataya ay totoo. Okay? Na hindi tayo mapapahamak. Okay? Yan po ang gustong sabihin dito ng ating Panginoon Jesus. Okay? So, ano pa? In verse 18, sabi doon, and I tell you that you are Peter, on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. So, ibig sabihin po, na ating pananampalataya kay Kristo, na sabi doon, kahit ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Amen? Pansinin niyo po, ng ating Panginoon Jesus, nang siya po ay mag-resurrect, ay sinabi po ng Biblia na sabi doon, that He already overcome the power of death. Amen? Alam niyo po, sa lahat po ng ginawa ng Panginoon Jesus, ang kamatayan po, ang huli niyang napagtagumpayan. Amen? Kaya mga kapatid, pansinin po natin na yung ginawa po ni Kristo that He raised from the dead, mga kapatid, ito yung nagbibigay ng linaw, nagbibigay sa atin ng assurance na ang ating pananampalataya ay hindi po pwedeng masira ng kaaway. Amen? Once na ang buhay mo, ipinagkatiwala mo sa Panginoon. Amen? Yun po ang gustong sabihin po dito ng Panginoon Jesus. Okay? Kaya, sabi nga dito, even the gates of Hades, will not prevail against it. Ano po? Wala na siyang kapangyarihan. Okay? Kasi po, nung time ng Panginoon Jesus ay nakabayubay sa krus, ano po? Ay, sabi ng kaaway, tapos na. Nagtagumpay na kami. Pero hindi niya alam na ang plano ng Diyos that Christ will rise again on the third day. Amen? Kaya po sabi ng Biblia, nasabi doon, na sa kanyang muling pagkabuhay ay napagtagumpayan niya ang kamatayan. Amen. Kaya mga kapatid, sabi ng Biblia, we that are followers of Christ, time will come. We will also rise again as Christ did. Amen? Kung ano po ang nangyayari sa ating Panginoon Jesus, time will come, tayo din po. Okay? Well, we will experience physical death. Mangyayari po yan. But time will come, lalo na po sa muli pagbabalik ng Panginoon Jesus. Sabi doon, yung mga nasa Kanya ay muli niyang bubuhayin muli. Okay? So mga kapatid, ito lang po yung ating assurance. Ito lang po, mga kapatid, ang ating dapat panghawakan. Na ang ating buhay ay nakaugnay lamang sa kamay ng ating Panginoon Jesus. Amen? Kaya, pansin po natin, balikan natin uli sa ating title, sabi doon, Christ owns everything. Po, kung si Kristo ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay, siya po ang ating
ang ating provider. Siya po ang lahat ng ating mga pangangailangan. Wala na po tayong dapat ikabahala. Ano po? Okay? Wala po tayong dapat ikatakot. No? Ano man ang mangyari po sa ating future. Hawak po tayo natin Panginoon Jesus. Okay? So Jesus is the church builder. Ikatlong pong bagay, kung bakit si Jesus, He owns everything. Okay? Sabi doon, Jesus is the key of victory. Okay? Again, balik po tayo sa ating talata. Sabi doon sa 19, and I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. So sabi na Panginoon kay Pedro, okay, bibigay ko ngayon sa iyo ang susi ng kalangitan. Sa palagay nyo kaya, susi talaga yon ng pintuan ng kalangitan na ibibigay niya kay Pedro. Okay? What do you think? Okay, tingnan po natin. Ang kahulugan po nito, sabi doon, the key that mentioned is about the symbols of authority. Amen? Alam po mga kapatid, ang isang bagay lamang na naibahagi ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya, yung pong tinatawag na authority, yung may kapamahalaan tayo sa kaaway. Amen? Mayroon na tayo yung another word for authority. Gina po, Tagalog. No. Sabi ko nga, kapamahalaan. Ano pang mas malapit? Okay? Mayroon ka ng kapangyarihan. No? Parang something like that. Ano po? If you have the authority of Christ. Ano po? Okay? So dito po, ang sinasabi niyang the key, ano po, is about the authority na nagmumula po sa Diyos. Tingnan po natin, in 28:18 ng Matthew, di po ba, sabi ng Panginoon Jesus doon sa kanyang mga disciples, before niya ibigay yung Great Commission, di ba sabi niya, I have already overcome it. Ano po? All authority in heaven and on earth has been given to me. So mga kapatid, kung sinasabi po ni Kristo na ang authority na nasa Kanya na, ganun din po sa mga mananampalataya. Ipinagkaloob din po niya sa atin, mga kapatid. Amen? Kaya po, alam po, isang patutuo ng isang pastor, ano po? Sabi niya, one time, mayroon pong, ito po, totoo yung kanyang testimony na to. Sabi doon, one time, doon sa kanilang kapitbahay, mayroon pong na-possess ng sabi nga nila, ng evil spirit. Okay? So, ang mga tao po ay nataranta doon sa lugar po nila. Hindi nila alam kung ano po yung gagawin. At napag-alaman nila na doon pala sa kapitbahay nila may pastor. At tinawag po yon si pastor. Alam niyo po, nung si pastor ay harap na doon sa tao na mayroong inaalian ng masamang espiritu, una, nag-pray siya. Sabi niya, ano kayang gagawin ko? Ano kaya ang akbang na una kong gagawin? Haharap ako doon sa taong yan. Alin po, ibinigay sa kanya yung talata pong ito. Okay? Yung verse na ito na sinasabi ng 28:18 na sinabi ng Panginoon. Alin po, nung pagharap niya sa taong yon, just simply as sinabi niya, naniniwala ako na ang Diyos ay makapangyarihan. Si Kristo ay makapangyarihan sa iyo. Sabi niya, this authority has been given also to me. Tapos pinag-pray niya in Jesus' name. Okay? Alin po, biglang yung taong yun, na possess ng bad spirit. Parang biglang, sabi nga, sa Biblia, nilugmok, no? Yung bigla siyang iniwan, no? Nawala yung lakas po ba? Okay? So, mga kapatid, namangha ang mga tao doon, ano? Hindi sila makapaniwala, ano po? Okay? Yun po yung kanyang testimony po ng pastor pong ito, no? Okay? Grabe, ano? Pero, mga ilang taon doon ay, yun, parang sinira din yung buhay niya, ano po? Anyway, wala na po yan, ano? Ang ibig ko lang po sabihin dito, mga kapatid, na
we Christians, tayo pong mga mananampalataya, ay binigyan din po ng Diyos ng authority. Amen? May kapamahalan po tayo. Alin niyo po, speaking of pagkatakot sa multo. Ano po? Okay? Alin po, nung one time na napauwi ako sa amin, sa probinsya po namin, ay, alam mo naman sa probinsya grabe, napakadilim, no? May ilaw pero halos wala kang makitang liwanag. At doon sa bahay namin, kasi time na yun, ako lang nandun no? Okay? Alam niyo po, ang daming pumapasok sa aking isipan na may mumo dyan, no? Ano-ano, no? Pero ano mga kapatid, one thing na ibinigay lang ng Diyos sa akin, sabi doon, I have already given to you the authority. May kapangyarihan ka sa anumang gawa ng kaaway. Amen? Ng demonyo. O anumang takot na pwede pong ibigay sa atin. Amen? Okay? So mga kapatid, ito po ang pwede ho nating panghawakan. Ano po? That we are already overcomer. Ano po? Mayroon na po tayong authority na galing po sa Diyos. It's because ang ating Lord na ating kinilala, tinanggap, siya po yung nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Amen? He is the Son of the living God. Amen? Hello? Kaya mga kapatid, very parang doctrinal po ang ating pag-aaral pong ito. Kaya mga kapatid, bigyan ho natin ng pansin po yung ating pinag-aaralan pong ito. Okay? Wala tayong ibang basihan, wala na tayong ibang katuruan na pwede natin panghawakan kundi si Kristo lamang ang Diyos na buhay. Si Kristo lamang ang anak ng Diyos na nagbigay ng kanyang buhay sa krus para po sa atin. Amen? Kaya sabi nga doon, that Christ is the Son of the living God. Okay? Kung ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay totoong anak ng Diyos, wala ho tayong dapat ikabahala. Kung ang Diyos na nagligtas sa atin, siya po ang church builder. Siya po ang ating author ng ating pananampalataya. Sabi ng Hebrews, He's the author and the finisher of our faith. Okay? Hindi po tayo mapapahamak. Amen? And lastly, sabi doon, Jesus will give us the keys of victory. Alin po, isang bagay lamang na sinasabi ng Panginoon sa atin, mga anak, just wait. Time will come, ibibigay ko sa inyo ang susi ng tagumpay ng inyong paglilingkod sa akin. Amen? Okay? So sabi niya, Pastor Jeff, ito yung susi ng pajero. Gamitin mo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? May pajero pa ba ngayon? Okay? Jeep na pa. Jeep na. Okay? Minsan sasabihin sa atin, anak, ito yung susi ng condominium na ibinigay ko para sa iyo. Amen? Hello? Okay? At sasabihin ng Lord, mga anak, ito yung susi. Buksan mo na yung kayamanan, yung baol, nakatago dyan. No? Hello? Okay? That's the key na gustong sabihin po ng Panginoon dito. Amen? Key to have a victorious life in the sight of God. Amen? Alam po, maraming susi na pwedeng ibigay ng Diyos sa atin. Ano po? Susi ng tagumpay, susi ng kagalakan sa ating paglilingkod sa Kanya. Amen? Susi ng pag-asa ay kay Kristo lamang. Amen? Sabi nga ni Pastor Tony ay ang susi ay sikreto. Okay? Paano kaya yon sikreto? Pero mga kapatid, dito po nire-reveal ng Diyos na ang tunay nating tagumpay ay ang susi na nagmumula po sa Panginoon. Amen? To have a victory and a wonderful life sa ating paglilingkod. Amen? Okay? As we close po, sabi dito sa ating conclusion, basahin po natin ang ating
talata po dito in Hebrews chapter 1 verse 2 and 3. Okay. Sabi doon, ngunit ngayon, siya ay nagsalita sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Sa pamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob. At siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Isipin niyo po, naka-address, sabi dito ng Bible, ang God the Father ang nagsalita patungkol sa anak. Amen? Take note of this, mga kapatid. Okay? At sabi pa, in verse 3, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamagitan ng kanyang kapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, napakalinaw po ang sinasabi ng Hebreo sa chapter 1, verse 2 and 3. Wala pong ibang pinapatungkulan sa salita pong ito ay walang iba. Ang bugtong na anak ng Diyos, walang iba si Jesucristo, na ating sinampalatayanan, na ating kinilala bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Mga kapatid, sabi nito, He owns everything. Okay? Nasa Kanya, mga kapatid. Kaya, sa ating paglilingkod sa Panginoon, palagi natin sabihin na, Lord, ako po ang iyong pinakamayaman na anak mo dito sa lupa. Dahil ako po'y nagmamayari ng lahat ng iyong ginawa dito po sa lupang ito. Mga kapatid, i-claim po natin. Let's claim it. That our God, that our serving ay mayamang Diyos. Amen? I'm not saying na sinasabi kong dapat maging mayaman po tayo. Hindi po. Ang gusto ko pong sabihin dito na dapat maging mayaman po tayo sa pananampalataya. Amen? Kasi sabi ng Biblia, anuman ang ating kayamanan, pag tayo po kinuha ng Diyos, hindi po natin madadala yon. Okay? But, one thing na pinapaalala po ng Diyos sa atin, okay? Maging mayaman po tayo sa pananampalataya. Maging mayaman po tayo sa ating pagtitiwala sa ating Diyos. Walang iba sa kamay ng ating Panginoon Jesucristo. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Praise the Lord God. Sige po, tayo ay pansamantala po na tumayo at bago po ako mag-pray ay awitin muna natin ang ating last worship song. Nagsasabi doon, Panginoon, ang salita mo lamang ang aming sandigan. Ang salita mo lang, O Diyos, ang aming kalakasan. Yes, O God. Yes, Lord. Sige po, patuloy po nating awitan. Papurihan ng Diyos sa oras pong ito. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Patuloy nating awitan ng Panginoon. Patuloy nating panghawakan ng Kanyang salita. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang higit ang kagalingan. Salita
Jesus of Jesus. Sige po, minsan pa tayo po magpasalamat sa oras na ito. Aming Diyos, mapagpalang Ama, marami pong salamat sa iyong salita, Ama, namin pong natunghayan sa oras pong ito. Mula sa lahat, Lord God, tunay na ang Diyos namin pong sinasampalatayanan ay si Kristo, si Jesus na anak ng Diyos na buhay. Lord, nangahulugan lamang na kung aming pananampalataya ay nakaugnay sa buhay namin pa na sa Kristo. Lord God, wala po kaming dapat ikabahala. Wala kaming dapat ikatakot, Panginoon. Kundi patuloy lamang na panghawakan ang iyong mga salita, Panginoon. Lord, salamat po muli. Tunay ng salita mo ngayon ay nabigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Kalakasang espiritual, O Diyos, na aming pananampalataya ay kailanman ay hindi po mauuga, kailanman ay hindi po kayang sirain ng kaaway, sapagkat ang pundasyon ng aming pananampalataya ay nakatayo sa bato na kung saan itinayo ng aming Panginoon sa Kristo. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita, O God. Siya lamang po naming sandigan, siya lang po naming kalakasan, siya lang po naming tanggulan sa anumang bagay na kung kami ay nakakaranas ng panghihina sa aming buhay pananampalataya. Kaya Ama, salamat po ng marami sa iyong salita, O Diyos, na siya po naming sandigan, na siya lang po naming kalakasan, Panginoon. Lord, dito po sa amin na pag-aralan, tunay na kung sino man ang Diyos na aming pinaglilingkuran, ang Diyos naming mayaman, wala po kaming dapat ikabahala, wala po kaming dapat ikatakot anuman ang magiging future po namin. Nangahulugan na ang buhay po namin ay nakaugnay lamang sa buhay ng aming Panginoon Jesus. Lord, I just continue to pray. Bless this church, Lord God. Bless niyo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Ang patuloy po namin dalangin, O Diyos. Lord, especially, Father, yung aming vision, Panginoon, for this church, Lord, that after 10 years, Lord God, tunay na kami po isasamahan mo po, that this church ay magkakaroon po ng another church, Panginoon. Maraming mga manggagawa, pastors, Lord God, i-create mo, Panginoon, sa pamagitan ng iglesia pong ito. Even, Panginoon, sa mga workers, Lord, singers, musicians, Father God, and especially, Father, ang patuloy po naming dalangin, O Diyos, maging sa place, Lord, na paglalagyan mo, Panginoon, ng iyong malaking worship center, Lord God. Lord, ito po ang aming patuloy na dalangin. Ito, Panginoon, patuloy po namin hinihiling po sa iyo, O Diyos. Lord, and we believe, Lord, that you are our God who really very rich. Ikaw ang Diyos ng mayaman, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kaya mo, Panginoon, i-provide sa pangailangan ng bawat iyong mga anak sa lugar pong ito, O Diyos. Kaya minsan pa, patuloy po namin pinanghawakan ng pangako mo, Panginoon, that you will never leave us nor forsake us, Lord. Father God, minsan pa, marami pong salamat sa iyong salita na nagbigay daan para kami ay patuloy lamang na magtiwala at manampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Walang iba, ang Panginoong Jesucristo. Purihin ka, sambahin ka, O God. Sa iyo lang po ang mataas na papuri, pagsamba, pagdakila. Ito po ang aming dalangin sa patamis at pangalan ng aming Panginoon Jesus. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen. Praise the Lord.